Simpleng ulam pero healthy mga mare. Hi mga mare, magandang araw. Ito nga pala yung karugtong ng video ko nung Lunes pa. Ayan nga pala at nakatapos na ako dyan sa pagwawalis dito sa buong bakuran nga ng aming munting kubo. Dito naman nga sa may harapan nga ng aming munting kubo, yung asawa ko na ngayon nagpatuloy dito at kinuha na nga niya yung dustpan para madakot na yung mga winalis ko. Dahil magtatanghali na nga rin yan mga mare, medyo nagugutom na nga rin kami na itong kasama ko. Ayan, nanguha na nga rin pala ako dito ng okra. Kasi kapag matigas na nga ito ay hindi na nga masarap kainin. Ali, ito na nga lang pala yung naisipan namin na ilaga, tapos yun na nga yung ulam namin. O diba, kahit pa paano nga ay nakakalibre na nga ng pang-ulam. Ito na nga mga ma-reflex ko na nga yung nakuha namin na okra na medyo marami-rami din at masarap nga at sariwa. Heto nga pala yung asawa ko, naisipan na nga rin niya manguha ng kaunting dahon nga nitong mustasa. Nakahiligan na nga rin niya mga mare at naging paborito niya yung kilawin nga na mustasa. Medyo nangihinayang nga lang ako dito mga mare dahil napakarami ko nga pinunla dito sa mustasa. Tinanga lang ay mayroon pa ngang nabuhay kahit papano. At eto nga kasama ko ay ganito nga daw ang tamang pagkuha nga nitong mga daon ng mustasa. Hindi nga niya binubunot itong puno. Dapat daw ay gamitan nga ng gunting o kutsilyo kapag kukuha nga nitong mga daon ng mustasa. Hindi nga daw isahan lang na pag-harvest at magkakaroon pa siya ng dahon. Ito naman nga yun mga mare dahil nakailang kuha na nga rin siya dito at hindi pa nga nasisira itong mga mustasa. Pagkatapos nga niya manguha ng mustasa, ayan, mangunguha na rin pala ako dito sa puno ng kalamansi. Kailangan niya nga ito mga mare dahil ito nga yung gagamitin niya. O diba talaga naman napakasarap nga sa pakiramdam kahit papano ay nakakalibre ng ilang mga ingredients para dito sa aming kusina. Siyempre happy nga tayo dyan mga mare dahil nakakatipid na kahit papano. Anyways mga mare, balik na nga pala ako dito sa aming ginagawa. Yan na nga pala yung mga kailangan nitong asawa ko para nga dito sa paggawa ng kilawin ng daon ng mustasa. Tapos eto nga't nagumpisa na nga rin pala siya mga mare sa paghihimay nga nitong daon ng mustasa. Hinugasan nga yan ng paulit-ulit mga mare, hindi ko na nga lang na-videohan. Sabi ko nga dito sa aking asawa dahil expert ka naman sa pagkikilaw nga nitong mustasa ay siya na nga yung gumawa. Tapos nga pala niya yan mahimay mga mare, ayan maglalagay na nga rin pala siya dito ng maraming kamatis na ginayat niya. Buti na lang talaga ngayon mga mare ay murang-mura na nga yung kamatis kaya hindi na nga kami nagtitipid kapag naglalagay sa mga gulay. Dahil nandito nga kami sa aming munting kubo mga mare ay nasa tabi nga pala kami ng ilog. Ayan, back na nga pala tayo dito sa aking video. Ayan, naglalagay na nga rin pala dito yung kasama ko nga ng ginayat na sibuyas. 2 piraso nga pala yung ginayat niyang sibuyas dyan dahil mas masarap nga daw pag marami-rami yung ganitong ilalagay. At ayan, sinunod na nga rin niya yung paglalagay pala dito ng ginayat na luya. Dinagdagan na nga rin niya pala dito ng ginayat na 2 butil nga ng bawang. Siyempre lalong sasarap yan mga mare at maglalagay na nga pala dito ng katas ng kalamansi. Gumamit nga lang kami dito ng salaan mga mare para hindi nga makasabay yung mga buto ng kalamansi. Naghiwa na nga rin pala siya dito ng ilang piraso nga ng siling labuyo. Mas masarap nga talaga daw kapag maglalagay nga dito ng sili sa kinilaw. Sa pangpalasa naman mga mare ay naglagay nga lang siya dito ng pamintang pino at saka asin. At pagkatapos nga ay hinalo-halo ng mga mare para na nga lalong sumarap nga ito at mababad nga dito sa katas ng kalamansi. Napakuluan ko na nga rin mga mare dyan yung okra at kumuha nga pala ako ng 1 piraso nga itong itlog na pula. So, hanggang dito na lang muna mga mare. See you in my next vlog. Yun lang. Bye-bye.